Magandang hapon sa inyong lahat. Andito tayo para sa ating bagong aralin. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, tayo muna ay manalangin upang hihingi ng gabay at pagpala sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ama namin makapangyarihan. Maraming salamat po sa pagpanibagong araw na nagkaloob ninyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, bigyan kami ng maliwanag na pag-iisip at pusong bukas bagong kaalam. Naway maging makabuluhan at mapayapa ang aming klase. Amen. At para naman tayo ay maging masigla ang ating pag-iisip at katawan, magsimula muna tayo sa isang maikling pampasigla. Sabay-sabay tayong kumembot. Tularin niyo ko. Handa na ba kayo? 1, 2, 3. Kumembot, kembot, kembot ka. Kumembot, kembot, kembot pa. Kapag masaya, kumembot na. Kumembot, kembot ka. Kumembot, kembot, kembot ka. Kumembot, kembot, kembot pa. Kapag masaya, kumembot na. Kumembot, kembot ka. Kapag ika'y masaya, kumembot at gumiling ka. Sabay-sabay tayo, di ka nag-iisa. 1, 2, 3. Kumembot, kembot, kembot ka. Isa pa. Kembot, kembot, kembot pa. Ang galing nyo. Kapag masaya, kumembot na. Tama yan. Kumembot, kembot ka. Isa pa. Kumembot, kembot, kembot ka. Magaling. Kumembot, kembot, kembot pa. Tama yan. Kapag masaya, kumembot na. Ang galing nyo. Kumembot, kembot ka. Okay, nasiglahan ba ang lahat? Magaling! At ngayon naman, tingnan natin kung sino ang mga masisipag at maagang ngayong araw. At malalaman lamang ito sa pamamagitan ng iyong mga ipapasang output na pagawa mo mamaya. At meron tayong aktibidad ngayon. Ngayong araw ay gagamitin natin at ating mga bata, kaalaman at kasaysayan sa isang masayang aktibidad. At tinatawag ito na alin ang nauna. Ngayon, kumuha muna kayo ng extra papel para meron kayong susulatan sa inyong mga kasagutan. Ipapakita ko sa screen ang ilang larawan na may kaugnayan sa ating napag-aaralan sa kasaysayan. Sa bawat larawan, isusulat ninyo sa inyong sagutang papel anong numero ang nararapat dito, mula pinakamatanda hanggang pinakabago. At ang layunin naman natin sa ating aktibidad ngayon ay hindi matukoy ninyo ng ama ang pagkakasunod-sunod ng larawan patay sa petsa o panahon ng pangyayari. At pagkatapos yung sagutan, lahat ng larawan, ipapasa nyo ang inyong sagutang papel para akong magsulit. Ipapasa nyo lang ito sa ating pagsusunod na pagkikita sa ating face-to-face na klase. At bibigyan kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Your 5 minutes starts now.
Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pag-aaral ng kasaysayan. Base sa aktibidad na ginawa niyo kanina, ano nga ba ang kasaysayan? May ideya ba kayo kung ano ang kasaysayan? Mabuti at may malawak kayong kaalaman tungkol sa kasaysayan. Ano ang kasaysayan? Ang kasaysayan o history ay sistematikong pag-aaral at pagtatala ng mga makatutunhaang pangyayari sa nakaraan. Ang salitang ito ay mula sa saysay na nangungulugang kabuluhang tala mula sa isang may kasanayan at gamit ang siyentipikong paraan. Ginagamit ito na masususing pagsusuri, ebidensya at dokumentasyon. Ang kasaysayan ay tumutulong upang maunawaan ang ating pinagmulan, kultura at identidad bilang mamamayan. Meron tayong dalawang kasaysayan. Ito ay nahati sa prehistoric at historic periods. Ang sa prehistoric ay panahon ng pre-kasaysayan, panahon bago pa mamimbento ang sistema ng pagsusulat. Dahil walang nakasulat na tala, ginagamit ng mga arkeologo ang mga artifact, lumang gamit, fossil at iba pang bakas upang alamin ang buhay ng tao noon. Halimbawa, paggamit ng bato sa paggawa ng kagamitan, pagpinta sa kuweba, at pagpangalap ng pagkain sa kalikasan. At ang isa naman ay ang historic period. Dito, kung kailan nagsimula nang magsulat ang mga tao. Dahil dito, mas madali nang maitala, mapag-aralan at mapagunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan. Unang sistema ng pagsusulat ay ang cuneiform. Cuneiform ng mga Sumerian sa Mesopotamia, kasulukuyang nasa Iraq. So, ang prehistoric ay walang pagsusulat gamit ang arkeolohiya, gamit ang mga paraan ng mga kagamitan ng mga bato. Ang historic naman ay may pagsusulat na naganap at ginagamit ito sa mga dokumento. Ang mga taong sumusulat ng kasaysayan ay tinatawag itong historiador. Larawang dito, ito ay si Herodotus, isang Griego ang tinaguriang ama ng kasaysayan at unang mananaysay ng mundo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang 4 na elemento ng kasaysayan. May ideya ba kayo kung ano ang 4 na elemento ng kasaysayan? Ang 4 na elemento ng kasaysayan ay ang tao, lugar, panahon, at pinagkukunan ng datos. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa sa 4 na elemento ng kasaysayan, ang tao. Ang tao ang gumawa ng kasaysayan. Sila ang gumaganap sa mga pangyayari tulad ng mga lider, bayani o karaniwang mamamayan. Sila rin ang sentro ng kasaysayan. Ang kanyang magawi at kilos at karanasan ay dito nababase ang mga ganap sa nakaraan. Tumako naman tayo sa ikakalawang 4 na elemento, ang lugar. Ang lugar ay mahalaga ito dahil dito malalaman ang lokasyon kung saan naganap ang pangyayari dahil dito ang bahagi ng konteksto. Maaring lokal, barangay, bayan o lungsod o pambansa o buong bansa ang saklaw ng kasaysayan. Ngayon may dumako tayo sa pangatlong 4 na elemento, ang panahon. Dito tumutukoy sa kapanahunan o konteksto na nangyari o ganap sa nakaraan. Nakakatulong ito para mas maintindihan natin ang kilos at mga desisyon ng mga tao noon. Dito, binibigyan diin ang konteksto ng panahon, manawaan at ang kapanahon ng pinag-uusapan. Ito naman ay ang pang-4 na elemento ng kasaysayan, bukal o pinagkukunan ng datos. Dito ang mga ebidensya tulad ng dokumento, larawan, artifacts at iba pa. Kabilang dito ang diary, memoir, batas, liham, speeches, monumento, barya, dokumento at oral tradisyon gaya ng kwentong bayan at epiko. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang uri ng bukal o sources. So may 2 uri ng bukal o sources. Ito ang pangunahing bukal, primary sources,
ang sekundaryang bukal o secondary sources. Sa pangunahing bukal, primary sources, dito may mga palayok o at manugal jar, may elefilibusterismo tayo at nalimithang rin na sinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa primary sources, galing sa mismong panahon o taong kalahok ang mga gawain. Taong nakasaksi o kalahok sa pangyayari sa nakaraan. Ito ay mga orihinal na komento, orihinal na artifacts, larawan, news footages, at iba pa. Sa sekundaryang bakal naman o secondary sources, dokumento mula sa mga primaryang bukal tulad ng encyclopedia, artikulo, pelikula, textbook, at iba pa. Tandaan, ang historiador ay dapat kumalag na parehong uri para mas mabalansi ang pagsusuri. Ngayon naman ay ang pamamaraan sa pagsulat ng kasaysayan. Ang pagsusulat ng kasaysayan ay dapat na isa, batay sa datos na totoo, authentic, real, maaasahan, reliable, at kapanipaniwala, credible. Kalawa, walang bias o personal na opinyon, kailangan objektibo. Ang pamamaraang siyentipiko o scientific method ay tumitiyak na ang pag-aaral at pagsusulat ng kasaysayan ng mga historiador ay may katotohanan ayon sa mga natalakay na mga elemento. Gumagamit sila ng mga sumusunod na hakbang, pagpili ng pagsa, pangangalap ng primary at secondary sources, pagsusuri ng nilalaman ng mga datos, pag-aayot at organisasyon ng mga datos, at ang huli ang pagsusulat ng objektibong sanaysay at paglalahad. Dumako naman tayo sa pantayong pananaw ni Jesus Salazar. Sino ang nakikilala ni Jesus Salazar? Meron ba dito na nakikilala si Jesus Salazar? Mabuti. Meron kayong kaalaman. So, si Jesus Salazar, isinulat niya ang kasaysayan ng Pilipino gamit ang sariling wika at pananaw para mas maintindihan ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan malaya sa pananaw ng mga banyagang kolonisador. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? Para matuto tayo mula sa nakaraan, para mapaglaki natin ang ating kultura at lahi, para maipalalim ang ating pamamahal sa bayani, at para maging matalino mamamayan sa mga desisyon natin ngayon. Okay. Naalala niyo pa ba ang ibinigay ko na aktibidad kahapon? Yung graphic organizer. Kung gayon ay ipagpatuloy ninyo itong gawin ngayon. At naidadagdag akong isang pagtataya sa sasagutan ninyo. Kung magsasagawa kayo ng pagsasanay at na nasa inyong aklat sa pahina 12 hanggang 13, sagutan natin A and B, at ang kabuuang puntos para sa gawain ito ay 20 points. Para sa may mga aklat, susulat ang inyong mga sagot direkta sa libro. Para naman sa mga walang aklat, isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno, sa araling panlipunan 5 o sa isang malinis na papel. At para naman sa inyong takdang aralin, ngayon ay sagutan ninyo ang nasa aklat ninyo sa pahina 15, magagawa natin. Isulat ang inyong mga sagot sa isang long bond paper na may 1/2 margin sa bawat gilid. Ipapasa ninyo ito bago ang Miyerkules sa susunod na linggo. Kuhanan ng larawan ang inyong ginagawa at return it sa ating Google Classroom. Naliwanag ba ang lahat? May mga katanungan ba? At itanong lamang ito sa comment section sa ating Google Classroom. At dito magtatapos ang ating aralin ngayong araw. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!